Mararamdaman mo si Lord, mas lalo mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Wala mo lang, wala mo lang ka-power. Diba? Diba? Kung buong puso ka naniniwala na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, kailangan dito, mula dito, lalabas dito, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Amen? Kasi gagawin ang Diyos sa buhay mo. At ngayon po, dumating na ang ating bride. Hintay lang natin ang groom. Okay, nasa na po ba ang groom? Nawawala pa? Mamaya natin ito yung kasal. Total wala pa akong lisensya, mamaya. Saan natin ituloy yung kasal pag nakita na yung groom? Diba? Walang pa alam natin. Ang ganda-ganda ito din yan, diba? Bakit? Yung kay Kibuloy, pag nagpuri sila, matitindi suotan, diba? Tayo mga anak ng Diyos, dapat iyan nakita ko siya, tuwa ako kasi iyan yung puso ng para sa Panginoon. Ibibigay mo yung best mo. Diba kailan mo gusto magsuot? Pag nakahimlay ka na. Ngayon, suot mo na yung mga pwede mo isuot. Lalo ngayon, malamig yung lugar natin. Masarap magsuot ng mga long sleeve, mga... Tandaan nyo, kung anong pamantayan mo kay Lord, doon ka sinusukat ng Diyos. Kung best yung binibigay mo kay Lord, asahan mo, best din yung mararanasan mo. Amen? Doon yung Diyos natin. Kaya kapag best yung binigay mo, asahan mo, best din yung tatanggapin ng buhay mo na yan. Kaya sa mga ganito, tayo ay minsang dumulog sa presensya ng Diyos. Panginoon Diyos, muli po minsan pa, binubuksan namin ang aming mga puso at isipan sa araw na ito. Sa gagawin mo sa aming buhay, sa pagkilos, sa pagbubog mo sa aming banal na spirito. At nawa, Panginoon, patuloy naming maranasan ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na maranasan ang buhay na ito, ang umaapaw na pagpapala, Panginoon, ang umuulan ng pagpapala, Panginoon, dahil kami ay iyong mga anak, Panginoon. At wala kami ibang nais, kundi mapapurihan ka. Kaya, Lord, malaya ka pong kumilos sa kalagitnaan namin. Malaya ka pong makipag-usap at katagpuin yung mga kaluluwa na naghahanap ng iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord, dahil marami kang gagawin sa aming mga buhay. Ito ang napakagandang simula sa araw na ito, Panginoon. At kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo at sasambahin ka sa tanging pangalan ng iyong anak si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Sensya na po. Okay, so ano kaya ang pakain ng ating bride ngayong araw na to, mamaya? Naalala ko tuloy yung mga Korean, di ba? Pag, yung mga Korean, pag talaga, si Pastor Remy lang yata nakasuot ng hanbok dito. Di ba? Pagpunta natin ng Korean, di ba? Pag Korea, so tayo ng mga Okay? So, ngayon po, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At tayo ay nasa ating tema na pumunta tayo sa letra H. So, natapos na tayo doon sa #follow. Andito na tayo sa tinuturo ng Panginoon na #share. Na kung saan sa letter S, naranasan natin, naunawaan natin, na napakahalaga ng iyong mga bibig. Napakahalaga ng puso mo para sa Panginoon. Napakahalaga ng lumalabas dito sapagkat may kapangyarihan at lalo na kapag ang binabanggit mo ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? At dito sa letter H, ang binigay sa atin ng Panginoon is about harvest, pag-ani. Amen? Tandaan nyo, sa Panginoon, napakahalaga ng bawat oras. May panahon siya na itinalaga sa bawat sandali.
Kaya dapat maunawaan natin, ito na yung tinuturo sa atin ng Panginoon, panahon na ng pag-ani. Pag sinabing harvest sa Biblia, ito ay tumutukoy sa kasaganaan, pagpapala, magandang kalusugan, di ba? Ito yung nais na binabahagi sa atin ng Panginoon. Sa buhay na to, aani tayo. Amen? Magiging kabahagi tayo ng harvest. At sa Biblia, pag sinabing harvest, ito yung pagkilos ng Diyos sa puso ng isang tao. Kaya hindi tayo harvest na ng harvest. Ang Panginoon ang kumikilos sa atin upang maranasan natin at magawa natin yung ating series for this month. Ito yung harvesting of souls. Yan, pag-ani ng kaluluwa. Ang ganda ng harvest pag pinag-usapan natin, pag pinag-aralan natin. Pero yung pinakamalungkot, yung hindi ka pala kasama sa harvest. Diba? Parang sa swimming lang yan. Naka-impake ka na. Tapos di ka naman pala kasama sa swimming. Naiwanan ka na pala. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. May panahon sa lahat ng bagay. Sabi mo sa katabi mo, may panahon. Diba? Ang panahon na nilalagak sa atin ng Panginoon is about harvesting na. Bakit? Halimbawa, ano bang prutas ang hindi panahon ngayon? Naglalabatan yung rambutan niyo. Kakakain ko lang po ng isang araw. O, diba? Bakit ko tinatanong to? Lalo na mararamdaman mo, napakamahal ng presyo pag wala sa panahon. Diba? O konti yung supply. Anong punto doon? Anong gusto natin i-drive doon sa harvesting sa pagdating sa panahon? Tandaan mo kapatid, may binibigay na panahon si Lord sa'yo at nasa panahon ng pag-aani. Ang malungkot, may mga Kristiyano na hindi nakakasabay sa panahon. At kapag hindi ka nakasabay sa panahon, ano mangyayari sa'yo? Halimbawa, may mga kapatid tayo dito nagtanim sa panahon ng tag-araw. Samantala ikaw natutulog, nasa bahay. Walang ginagawa. O di nung panahon na ng pag-ani nila, ikaw, noon pa lamang, magtatanim. Ang malungkot, ulanan pa. Diba? Kaya may mga Kristiyano na nahihirapan sa buhay kasi hindi masundan yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Diba kahit anong iyak mo, kung wala sa kalooban ng Diyos, kung wala sa panahon ng Diyos, wala mangyayari, mahihirapan ka. Kaya dapat sa araw na to, malaman mo, ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ano ba yung panahon natin ngayon? At ang panahon natin is harvest na. Sa buhay mo kapatid, may aanihin ng Diyos. Amen? May aanihin ka para sa Lord. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kabahagi ka. At itong harvesting of souls, ito yung business ni Lord. Amen? Ito yung ministry niya, ito yung mission niya. Diba? Para tayo isang corporation na malaki. Ang business ni Lord, umayan ng kaluluwa. Pero ang tanong, iyan ba yung kasali ba tayo sa business ni Lord? Dapat. Kapag nakilala mo si Lord, wala kang ibang gagawin sa buhay mo, kundi ito yung pinaka-goal natin. Matatapos ka sa panahon na puro sarili mo lang iniiyak mo. Darating yung panahon, iba na yung iniiyak mo para kay Lord. Diba? Ang sarap nun na kahit may problema ka, iba na yung iniiyak mo. Hindi mo na iniiyak yung problema mo kasi alam mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat, alam natin, ano bang business ni Lord? Diba? Hindi ka lang ginawa ni Lord para magpayaman.
may layunin ka sa Panginoon. At yan yung mag-harvest ng kaluluwa. Tingnan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. In Matthew 9:36 to 37. Sa NIV po ang sabi, ito yung Panginoong Jesus yung siya yung nagpapagaling at nagtuturo. Anong sabi niya dyan? Anong sabi ni Matthew? When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Isus nagmarka sa akin dito, bago yung harvest, yung puso ni Lord. Sabi sa Tagalog, sa magandang balita, Biblia, nang makita niya ang napakaraming tao, kasi si Lord, hayo to ng hayo, hindi siya tamad. Punta siya ng punta kung saan-saan para makaabot. Kasi nung panahon na yun, wala pa naman chat. Ba? Isipin niyo kung magma-my day si Lord, ano kaya yung ma-my day ni Lord? Pag nakapansin yung mga kabataan ngayon, puro reklamo yung naka-notes. Meron pa nga, hindi ko alam kung maniniwala ako. Hay, so wala na naman pasok. Gusto ko nang pumasok. Ay, kung totoo ba yan? Pero pinaka-hinahangaan ko, may hinahangaan akong bata eh. About 2 hours lang pasok nila. Siya na magdedeklara, hindi ako papasok. Wala kayong pasok. Anak yun ng May. Alam niyo na lang kung sino. Umulan lang. Siya na magdedeklara. Napakagaling. Tapos yung mga kabataan ngayon, di ba normally, tumatanda ka daw pag iba na yung pinapanood mo. Mararamdaman mo na iba na edad mo, di ba? Kung dati, iba kung ano yung pinapanood mo, pero pag tumatanda ka daw, mga pinapanood mo ng mga balita, dati hindi ako mahilig sa balita. Yamot na yamot ako sa tatay ko lang pag nanonood ng balita kasi hindi kami makasilip. Iba kasi yung gusto namin. Pero kumanga ako sa mga kabataan ngayon, updated sa balita. Anong balita? Pastor Aris, may susunod na namang bagyo. Ipaparating na naman. Alam yun, daig pa ako. Di ba? Bakit? Doon nila malalaman kung may pasok o wala. Yun ang inaabangan nila. Uy, parating na bagyo. Sino dito na nag-aaral hindi nila nag-wish na na sana bumagyo para walang pasok. Sabi ko nga, nung Friday, naranasan ko yan. Di ko alam kung, parang nag-sorry ako kay Lord. Sabi ko, Lord, na-cancel yung pasok. Matutuwa ba ako? Masaya ako, siyempre. Walang plastikan. Kasi, honestly, nung nakaraan, nung maulan sa Giginto, baha dun sa dinadaanan ko. Hindi ko alam kung saan ako iikot. Malaki yung tubig. Hindi kakayanin ng motor ko. Buti lang si Ma'am Amy, yung isang kasamahan doon, pinag-guide ako, pinaikot ako dun sa, yung mahina ako dun sa lugar Yun ang problema ko. Dinaanan ko na hindi ko pa natandaan. Sobrang malalo Sobrang para lang maiwas ako sa baha. Kaya naalala ko rin yun, sabi ko, Lord, salamat, wala kang pasok. Pero syempre, nagkikrave din ako matuto. So, dito, makapansin natin in Matthew 9:36 to 37, kapatid. Makikita nyo, nung makita ni Lord yung mga tao, sabi ko, Lord, hindi mong magmahal. Bakit? Diba? Para mahabag ka sa isang tao, para mahabag ka sa mga tao, ano yung laman ng puso niya? Bakit? Kasi nakita niya yung mga tao, litong-lito, hindi alam ang gagawin. Ibig sabihin, ang espiritu ng mga tao, walang Diyos sa puso nila. Kaya walang direksyon yung buhay nila. Ganun daw ang pagdating kapag ang buhay mo, hindi si Lord ang naghahari. Para kang bulag, hindi mo alam kung saan pupunta. Para kang nakatira sa isang bahay na walang kailaw-ilaw. Madali o hindi. Na pag yung mahirap, ganyan ang kalalagayan ng isang tao nang walang matibay na relasyon sa Panginoon. Kaya anong naramdaman ni Lord? Nahabag.
Sabi ko, minsan Lord, ganito rin ako. Nahabag ka sa akin. Diba? Kasi dito may pangit na nakaraan talaga. Diba? Yung alam mo kung saan ka hinugot ni Lord. Diba? Kaya nagpapasalamat ka kasi alam mo kung saan ka hinugot ni Lord. Eh. Alam ka kung saan ka kinuha. Diba? Imagine niyo yung yung minsan kasi sa Robinson, pag pumapasyal ako, nakakita niyo na ba yung mga bulag na nagmamasahe na pagsi-CR? Diba, imagine niyo kung walang guide yun. Saan kaya mapupunta yun? Baka mapunta ng time zone. Ganun ang buhay ng isang anak ganun yung buhay ng isang tao na walang matibay na relasyon sa Panginoon. Walang relasyon sa Kanya. Kapag hindi si Lord na naghahari sa puso mo, katulad ka nito, nakahabag-habag. Kaya ang sabi ni Lord, napakaraming anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Amen? Kaya nung pinag-aaralan ko yung teaching na to, noon ko naunawaan. Di ba yung mga Kristiyano, attend ka sa church, tapos ini-expect mo mababago agad yung buhay? O kaya yung pag inimbita ka, pag umattend ka sa church, mababago na agad yung buhay mo? Bakit? Ang dami natin in-invite pero walang nangyari sa buhay nila. Diba? Si Tita Tess na lang, ani na lang, lahat na lang ginagawa para lang umattend yung mga tauhan niya. Pero bakit walang nangyayari? Dito ko natutunan na hindi pala sapat na paatingin mo lang ng church yung tao, mangyayari na yung gusto mo. Bakit? Kasi mahalagang maunawaan natin na ang tunay na damdamin ng isang Kristiyano, nahahabag ka kapag may nakikita ka na kaluluwang wala pang relasyon sa Panginoon. Kaya, nakakalungkot pagka Kristiyano ka tapos wala kang pagkahabag sa mga nawawalang kaluluwa. Si Ate Lisa, nangungulit yan sa akin dati lagi. Pastor, paprint tayo ng logo ng church, paprint tayo ng ganito, paprint tayo ng gano'n, paprint tayo ng pamphlet. Bakit? Andun yung design niya sa mga kaluluwa. Samantalang tayo minsan nahihiya. Ay, ayoko dyan, masungit yan. Hindi ko type yan, hindi ko gusto yan. Makulit yan, ayoko na dyan, sumuko na ako dyan. Dapat hindi nawawala sa iyo yung damdamin na to katulad ng damdamin ni Jesus. Amen? Amen? Kaya hindi dapat mawala sa iyo na pag may nakakasalamuha ka, hindi mo maparamdam yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Kaya kung nasaan ka man, nasaan man lugar na iniikutan mo, may layunin ng Diyos doon. Amen? Kaya unawain natin. Pag siya ay lumipat na, yan, lumipat na. Okay? Ang tema natin sa araw na to is prepare for the harvest. Maganda para sa pag-aani. Amen? Inihahanda tayo ng Diyos sa gagawin niya sa iglesia na to. May gagawin ng Diyos sa iglesia na to. Ang tanong, kabilang ka ba o hindi? Kasali ka ba o hindi? Bakit? Mahalaga nagpe-prepare tayo. Hindi tayo sugod ng sugod lang. Hindi tayo bara ng bara lang. Bakit? Para hindi masayang yung ginagawa mo. Kailangan ready ka, kailangan handa ka. Kasi yung pag-harvest ay hindi madali. Sino ito yung matampuhin? Oh, bawal magturo, bawal magturo. Taas na lang kamay. Ako, matampuhin ako dati. Wala. Ako, gano'n lang. Ako, matampuhin ako dati. Bakit? Bakit nasabi to? Kung matampuhin ka, tapos mag-share ka sa mga tao sa labas, pag binura ka, anong mararamdaman mo? Ba yung gandang-ganda ng desire mo? Oy, kapatid, alam mo ba, gusto ka iligtas ni Lord, tapos bigla kang minura. Puto ka chinta. Tapos hindi ready yung puso mo. Ano mangyayari sa'yo? Nilayasan o mumurahin din pa ba? Diba? Kaya,
Binibigyan tayo ng wisdom, Lord, para sa buhay mo. Binibigyan tayo ng wisdom ni Lord para sa buhay mo, masigurado niya na lahat ng gagawin mo, matagumpay, maayos, at sulit. Amen? Isa sa pangit pakinggan minsan, isa sa nalulungkot ako pag napapanood ko, sino dito yung nababalitaan sa TV? Nag-harvest sila na napakaraming ani. Tapos biglang walang bumibili. Bigla lang itatapon sa isang lugar. Sabi ko, sayang. Diba? Diba yung ang dami ng inani, pinaghirapan nyo na lang, tapos walang market, walang bibili, walang means. Tatapon lang. Ayaw ng Diyos. Kapatid, pakinggan mo to ha. Ayaw ng Diyos sa buhay mo, maitapon lang yung effort mo. Ayaw niya maging patapon yung buhay mo. Amen? Kaya hanga ako sa mga magulang. Bakit? Kasi ginagawa niya lahat para sa pamilya niya, di ba? Di ba? Kung kanino kayo lumalapit minsan, para lang maiayos yung pamilya mo, para lang matugunan yung pangangailangan mo. Tapos, at the end of the day, nung bumalik si Lord, kasama ka lang sa gumaganyan. Ano yung ibig sabihin nun? Naiwan ka pala. Hindi ka pala kasama. Ayaw ni Lord, masayang ang buhay mo, kapatid. Kaya gusto niya sulitin mo na yung ginagawa mo. Kaya meron tayong preparation for the harvest. May paghahanda, may kailangan gawin. At yung pinakamagandang paghahanda sa pag-harvest, ano yung pinakamahalagang factor para maka-harvest ka sa buhay mo? Tandaan mo, nais ni Lord mag-harvest ang buhay mo. Mga mahal mo sa buhay, mga ginagawa mo, mga pinagpe-pray mo, nais ni Lord. Diba? Hindi laging iyakan. Nais ni Lord, meron kang panahon ng pag-ani. Anong pinakamahalaga para maka-harvest sa buhay mo? Anong unang dapat gawin? Magtanim. Meron kasi sa atin, mahilig manguha ng ani ng iba. Yung yung bakod inaakyat para lang makuha yung bunga ng iba. Hindi naman ikaw nagtanim, di ba? Sa magkakapatid yata, ang pinakasikat yung nanay ko. Yung madalas na sisitan niya, sino nga si Amang? Yung disciple mo talaga lagi ka magkasama. Okay. Isa sa hindi magandang taktika ng kaaway sa mga tao ngayon, ginagawa nilang mahilig sa shortcut. Diba? Lahat na lang shortcut. Kape, shortcut. Noodles, shortcut. Lahat. Instant. Diba ang sabi ng Bible? Yung instant na yaman, instant din. Wala. Kaya nais ng Diyos, dumaan ka na sa legal, sa sigurado. Diba? Lalo na yung mga nai-scam, yung pinaghirapan nila ng matagal sa pagtatrabaho sa abroad, tapos pinangakuan ng kung ano-ano, tapos maya-maya, wala na. Kaya nais ng Diyos, maging ready ka sa pag-harvest. At kailangan, para maka-harvest, kailangan may itinanim. Si Inang ba mahilig magtanim? O silang dalawa ni Amang? Sa Tres Marias, mahilig ba kayo magtanim? Wala. Wala silang kamalay-malay, sila pinag-uusapan natin. Okay? So, kailangan, sabihin mo sa katabi mo, dapat ready ka. Diba? Nais ng Diyos, magpalain ka, kapatid, kaso hindi ka ready. Diba? Ang daming pinagkakabalaan sa buhay. Nais ng Diyos, pagpalain ka, ang daming mong ginagawa kung ano-ano. Dapat ready ka.
Amen? So, sabi nga dito in Psalm 126 verse 6, those who go out weeping, carrying seed to sow. Alam ng Diyos, may mga panahon na iniiyak mo talaga. May mga panahon na lumuluhod ka sa Kanya ng matindi. Sabi dyan, will return with songs of joy. Hindi lang pala YouTube nagagano. Carrying sheaves with them. Sa Tagalog, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itinanim ng mga binhi ay uuwi na may sigaw na kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Amen? Ang mensahe sa iyo ni Lord, yung mga pinagpe-pray mo, may kapanahunan yan. Kaya huwag kang titigil sa pagtatanim. Amen? Yung mga panahon na iniiyak mo, yung mga panahon na bagabag ka, yung mga panahon na hindi mo alam gagawin, na lumalapit ka sa Panginoon, nakikita ni Lord yan. At gusto niyang sabihin sa atin, anak, magtiwala ka sa akin, dahil isang araw, yung pag-iyak mo, magiging pagsigaw, pag-awit ng kagalakan. Diba? Lumabas siya ng umiiyak, uuwi siya ng may kagalakan. Kaya sa araw na ito, huwag kang pumayag na yung mensahe ng Diyos hindi matalim sa puso mo. Dahil nais ng Diyos, umuwi ka ng may kagalakan. Amen? Dala-dala mo ng mga inani mo para sa Panginoon. Dala-dala mo ng mga panalangin mo sa Panginoon. Diba? Yung puso ng magulang, di ba pag pinapanalangin ng mga anak, gano'n na lang kapuro, gano'n na lang katindi. Isang araw, may katugunan sa iyong panalangin. Aanihin mo to. Diba? Kung paano yung iniiyak mo na asawa mo, testimony mo na pagsigaw ng kagalakan kay Lord. Kaya, dapat hindi sumusuko. Amen? So, yung sakta huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Paano napakakulit huwag kang susuko. Amen? Huwag mong tingnan yung sitwasyon, ang tingnan mo yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi pag doon ka tumingin, malulungkot ka lang. Pero pag naisip mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo, kahit anong gawin mo, magiinom ka dyan, may gagawin si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya number 1, sabi ko, tutulinan ko lang, humahaba na naman tayo. Okay? Una, siyempre, para magtanim, para haani ka, kailangan magtanim. Anong una mong kailangan hanapin? Lupa. Siyempre, look for a good soil. Maghanap ka ng magandang lupa. Amen? Maghanap ka ng lupa na matatamnan. Ano ibig sabihin ng lupa? Ito ay sumisimbolo sa puso ng mga tao. Sumisimbolo ito sa buhay ng tao. Dapat, Lord, bakit lupa? Kasi nung nilikha tayo ng Diyos, sa alabok tayo kinuha, doon din tayo babalik. Amen? Kaya siguraduhin mo na yung buhay mo ay para kay Lord. Amen? At katulad nga ng talinghaga ng parabola ng maghahasik. Ito po, kinuha ko to sa BBS nung nakaraan. Bibigyan ko lang kayo ng matuloy na review. Amen? So, babasahin natin yung Matthew 13, 1-23, Mark 4, 1-20, at Luke 8, 1-15. Amen? Sa bahay na. Okay? Bibigyan ko lang kayo ng recap para matuloy. Okay? Sabi dyan, sa talinghaga ng Panginoon, meron daw isang magsasaka, isang maghahasik. Amen? At lumabas siya ng bahay para magtanim, para maghasik ng mga binhi. Ang unang lugar na nalaglagan ng binhi ay yung sa tabi sa daan muna. Okay? May mga binhi daw na nalaglag sa daan. At itong apat na lugar na to ay sumisimbolo sa apat na klase ng tao. Dapat alam mo rin kung nasan ka dito.
At alam mo rin kung ano yung taong kinakaharap mo. Halimbawa, may pinagpe-pray ka kay Lord. Ano bang estado niya ngayon? Una, yung daan. Yung daan, ito yung nakinig siya, pero dumating yung devil, yun yung mga ibon, kinuha agad yung salita para hindi sila maniwala at hindi maligtas. Diba? Nalaglag yung binhi, nalaglag yung buto, dumating agad yung mga ibon. Yun yung devil. Ito yung mga tao na hindi naunawaan ng mensahe ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kang papayag na hindi yung maunawaan ng mensahe ng Diyos. Bakit? Nanakawin to ng kaaway pag ito ay hindi mo nanamnam sa buhay mo. Ang unang lugar, ito yung tinatawag ko na matigas ang puso. Diba? Yung kahit anong share mo, papasok dito, lalabas dito. Wala, hindi tumutubo. Hindi gumagana. Hindi inuunawa. Walang desire. Bakit? Dahil kinukuha agad ng Diablo, ayaw silang maligtas. Ito yung mga binhi na nalalaglag sa daan. Yung binhi, sumisimbolo po yan sa salita ng Diyos. Okay? Ang maghahasik ay ang Panginoon, yung binhi, yung salita ng Diyos, at yung mga lupa ay tayo. Okay? Ikalawang lugar, yung pagkatapos ng daan, meron namang mga binhi na nalaglag sa mabatong lugar. Ano ibig sabihin ng mabatong lugar? Ito yung tumubo man siya, dahil mabato, so ito may mahilig magtanim. Ilan lang, limited. Okay. So, pagka ang lupa ay mabato, normally, yung halaman ay hindi nakakapasok masyado yung ugat niya. Ito yung mga tao daw na excited sa simula, di ba, narinig yung salita ng Diyos, excited na excited sila, masayang masaya, pero nung dumating yung pagsubok, nawala din. Kaya may mga tao, makapansin kayo, excited na excited pumasok ng church, pero dumating yung mga panahon, dumating yung matinding bagyo, nawala. Ito yung tinatawag natin na mababaw na puso. Diba? Nakapasok ng salita ng Diyos, kaso hindi lumalim yung ugat. Diba? Lalaki ba yan o hindi, Kuya Andrew? Boy? O yun, ampunin mo na. Ay, marami ka palang inaano. O yan o, isa yan. Tapos, yung si Gab-Gab, kunin mo na rin. Tapos, isa kay Belen. O, tatlo na yung boy mo. Gustong-gusto mo ng boy. Ayan, tatlo na agad yan. Okay? Minsan, dumating din tayo sa punto na mababaw yung puso natin. Diba? Ang ganda-ganda na mensahe ng Diyos. Pero pag uwi mo, walang ulam. Yari na. Iyon yung mga mababaw na puso. Pangatlong lugar, ito yung tinatawag natin na matitinik na lugar. May mga binhi daw na nalaglag sa lugar na puro matitinik yung mga halaman doon. At nung lumaki yung halaman, namunga siya, pero sinakal din siya ng mga halaman na nandun. Ito yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, pero nung sinakal sila ng mga problema, kayamanan, pagsasaya sa buhay, hindi nahinog yung bunga nila. Ito yung malungkot. Namunga na, namatay pa, nawala pa. Diba? Nag-effort ka na kay Lord, kaso, nawala pa, hindi nahinog. Hindi nagtuloy-tuloy. Ito yung tao na masikip yung puso. Anong masikip yun? Masikip kasi maraming laman. Punong-puno. Diba? Andyan si Lord. Umahatid na ng paglinggo. Pero nandyan din yung pagmamahal sa pera. Nandyan din kalayawan sa mundo. Diba? Nandyan din yung gusto niyang gawin. Diba? Madali siyang matangay kasi maraming laman yung puso niya.
Hindi si Lord yung naghahari sa buhay niya, kaya eventually, ang buhay niya, ang pananampalataya na hindi rin nagtuloy. At yung panghuli, ano po yung panghuli? Okay. Matabang lupa na. Diba? Ito yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, na natili yun sa kanilang buhay, naging tapat sila at mabuti, at nagtiyaga sila kaya nagbunga yung buhay nila. Kaya kailangan pala nagtsatsaga. Hindi yung atin, bukas wala, atin. Magtsaga ka kapatid, may bunga. Wala po akong pinapaanohan dito Ito lang yung sinasabi ko lang naman dito. Nagiging ano lang ako, mensahero ng Diyos. Bakit? Kasi nais ng Diyos magbunga ka ng matindi kapatid. Magtyaga tayo. Di ba? Yung mga telenovela nga, natatapos natin pinagtsatsagaan natin. Wag mo sa Panginoon. Amen? Ito yung mga bukas yung puso at nagtyaga. Dito nagkakaproblema sa naging tapat at nagtyaga. Ito yung mga sumunod at nagpatuloy kay Lord. Ay, parang big niya. Alright? So sa apat na lupa na yan, maasas mo dapat anong lupa meron ka. Para kung ikaw yung nandun sa matinik, dapat i-ready mo na yung puso mo. Dapat si Lord lang yung naghahari. Kung yung puso mo ay mabato, dapat magpalalim ka sa Panginoon, magbabad ka pa. Kaya lang sabi ng salita ng Diyos in Luke 8:15, "But the seed and good soil stand for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop." Sa Tagalog, ang mga nahasik naman sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, sila'y namubunga dahil sa... Kaya kung may pinapanalangin ka sa Panginoon, kapatid, huwag mong bibitawan. Magtyaga ka. Amen? Dahil isang araw, maaani ka. Anong tinuturo sa atin dito? Diba? Look for good soil. Hindi ibig sabihin maging mapili tayo sa lupa. Ay, ito si Cabioli. Mukhang okay ito. Dadalhin ko ito sa church. Ay, ito. Parang hindi. Masungit. Ay, ito. Parang hindi ganun. Ang ginawa ng Diyos, tanim lang ang tanim. At siya yung magsasabi. Siya yung magpapalago. Siya yung pipili. Sa kanya makikita kung sino yung matabang lupa. Amen? Hindi natin alam kung sino yung matabang lupa. Kaya, kapag may mga dinadalang tao sa atin ng Diyos, kung may mga pinapupuntahan sa atin si Lord, tanim ka lang ng tanim. Dahil baka iyan ay yung matabang lupa, naghihintay ng binhi ng Diyos. Amen? Kaya huwag ka mapapagod na mag-invite ng mga classmates. Diba? Okay, pangalawa. Nalalayo na naman ako. Okay, pangalawa, pagkatapos na magdalag ng lupa, magtatanim ka ba agad? Okay. Okay, sino lang masunod? Sige, paramihan na lang. Okay? Pangalawang dapat natin maunawaan. Ito yung tayo, lupa tayo, di ba? Ayon sa simbolismo ng Biblia. Ganito daw yung buhay kapag malayo ka sa Panginoon. Magulo, makalat, maraming damo, maraming kung ano-ano. Diba? Hindi lang dahil masakit tingnan, kundi nais ng Diyos maging maayos yung buhay natin. Kaya yung dapat natin ginagawa, pangalawa, is we need to prepare the soil. Ihanda natin yung lupa, di ba? Magtatanim ka ba dyan kung maraming mga damo? Tapos, tatay, dahil pinapunta ko dyan. Diba? Yung mga damo na yan, mawawala yan. Yung mga kalat na yan, mawawala yan. Sa buhay din natin ganun. May mga kailangang alisin sa buhay natin para yung binihing itatanim ay handa sa paglago. Amen? At kapag tayo may mga tao na nilalapit kay Lord, una, pinag-pray mo siya. Praying is the best preparation.
Amen? Paano ipe-prepare ang lupa? Manalangin ka sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Alin yung pinagpe-pray? Hindi lang yung taong kakausapin mo. Pag-pray mo rin yung sarili mo. Hayaan mo na i-equip ka ni Lord. Hayaan mo na i-prepare ka ni Lord. Halimbawa kung si Elder Tess ang papahawakin natin sa youth. Ready kaya siya? O, di ba ready? Nakita ko yan dun sa ano eh. Pinapakinggan siya ng mga kabataan. Lalo na pag mahinahon yung tinig niya. Napakinggan siya, nakita ko, nakikinig sa kanya eh. Pero pag umaano yung tinig, nagbubulungan na yan. Kaya masaya sila pag mahinahon yung boses ni Elder. Tapos nakikinig sila, nakita ko. May paggalang, may pagrespeto, may pagsunod. Amen? Kasi kung hindi ready yung puso mo, si Rosal nga minsan eh, pinabantayan ko lang sa jeep. May 3 puting tumubong buhok na. So, kailangan ready tayo. Amen? So, we need to prepare the soil. Kailangan tanggalin natin yung mga damo. Kailangan tanggalin yung mga bagay na hindi ka nais-nais para lumago ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Proverbs 24:27, prepare your work outside. Get everything ready for yourself in the field. And after that, build your house. Sa Tagalog, ihanda mo sa labas ang iyong gawa at ihanda mo para sa sarili mo sa parang at pagkatapos ay gawin mo ang iyong bahay. Kailangan ipaghahanda. Diba? Ang mga damo, ang mga bato, ang mga kalat, kapag may nilalapit ka sa Diyos, diba, pinapanalangin mo sila, doon mo marireveal ano bang estado ng buhay nila. Ano bang mga meron sa buhay nila. Yung mga damo, meron silang mga maling paniniwala, maling pag-uugali, maling mga nakagisnan, maling mga kasalanan. Di ba? Ipapakita yun ng Diyos sa iyo para sa tulong mo, sa pamamagitan mo, kikilos ang Diyos sa buhay na para maialis yun. Kaya sa buhay mo, kailangan maging matyaga. Kasi sa mga taong ilalapit sa iyo ni Lord, meron kang mga aalisin. Katulad sa youth, may mga kabataan dyan, babae, ang jowa, babae din. Hindi ako basta-basta, oy, mali yan, hindi tama yan. Hindi ganun, lalo sa panahon ngayon. Tayo ay parang doktor na nag-o-opera ng may anesthesia. So, hindi ito na-operahan ng walang anesthesia. Tingnan ko lang kung masiyahan kayo. Yeah? Ganon tayo. Pag nakikipag-usap tayo sa tao, hindi basta-basta, oy, mali yan, Lutheran. May paraan si Lord. Hayaan mong kumilos ang kapangyarihan ni Lord kung paano mo siya kakausapin, kung paano mo siya itutuwid, kung paano mo siya iwawasto. Dahil iyon yung pag-opera na may anesthesia. Kasi may mga tao, sitahin mo ng minsan, pag walang anesthesia, kahit maganda pa yung motibo mo, pag walang anesthesia, hindi na babalik yun. Amen? We need to prepare the soil. Pangatlo, after preparing the soil, ito, alam niyo na to, kailangan natin i-cultivate. Kailangan natin linangin. Amen? Pagkatapos mo siyang pag-pray, pagkatapos mo siyang makilala, ang pagbubungkal ay paano? Di ba? Palalim ng palalim. Binubuhaghag yung lupa. Amen? Ganon din sa mga tao ilalapit sa iyo ng Diyos. Eventually, yung mga taong ilalapit mo kay Lord, makakapasok ka hanggang sa puso niya. Doon mo makikilala bakit siya ganon. Doon mo makikita ano yung mga sugat na tinatago niyan. Ano yung mga trauma. Ano yung mga nangyari sa kanya noong nakaraan. Bakit ganyan siya ngayon. Na habang ang isang tao ay ilalapit mo kay Lord, ang pagbubungkal ay paglalaan ng oras sa isang tao. Hindi pwede na, tanggapin mo si Lord. Attend ka sa church, bahala ka na. Hindi pala ganun. Kaya sa'yo binigay yan, kailangan mong hanapin, kailangan mo i-ready, kailangan mo i-cultivate, paglaanan mo ng oras.
Amen? Kailangan makakonekta ka sa puso niya. Katulad sa sinasabi ng salita ng Diyos. In Jeremiah 4:3, Tagalog lang po tayo. Sabi niya dyan, ganito naman ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Huda at sa mga naninirahan sa Jerusalem. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. Huwag na ihasik ang binhi sa gitna ng dawagan. Diba? Kapag ang isang lupa ay niready mo, hindi mo pwedeng pabayaan na lang yan basta-basta. Kailangan mong i-follow up. Bakit? Kapag ang lupa pinabayaan mo ulit, ano mangyayari? Tutubo ulit yung mga damo. Magdudumi ulit yan. Kaya kailangan maglaan ka ng oras para kay Lord. Amen? Sa buhay mo. Kasi kailangan bungkalin. Diba? At pag nagbubungkal, minsan anong nilalagay, Tatay Dante? Ang pinakamainam daw na pagbubungkal ay yung tuyo, yung lupa. Kasi pagbasa, depende sa lupa siguro. Pagbasa, nagdidikit-dikit. Amen? Binubungkal ang lupa kasi daw kailangan din pala ng hangin, mahanginan yung lupa para mas maging maganda yung tubo ng halaman. Okay, correct niyo lang po ako kung mali ako ha. Hindi ako magaling sa pagtatanim. Hindi ko to master. Okay? So, sa buhay natin, pag nagbubungkal ka ng lupa na isang tao, diyan mo malalaman yung mga sekreto niya na hindi pala madaling tanggapin. Kailangan umabot ka sa puntong ganun. Diba? Challenge ko nga sa inyo. Humanap kayo ng tigi-tigisang youth dyan, nakakamustahin nyo lang lagi. Bakit? Maraming kabataan dyan naghahanap ng pagmamahal ng magulang. Naghahanap ng oras. Yung papapakinggan lang sila. Kasi sa bahay, abot-abot na yung galit sa kanila. Kaya minsan pag nag-enjoy sila, hinahayaan ko lang. Dito mo lang makaranas sila ng kaligayahan. Pero alam, paggawain, syempre, ibang usapan mo. Okay? Ang fertilizer na nilalagay natin, dapat ready ka na tumulong at ibahagi yung buhay mo sa kanila. Iyan na yung pagmamahal. Amen? Sabi nga ng quotes na to, okay, may nagkakarating pero sa gilid, hayaan mo lang siya. May mga tao, kahit anong sabihin mong maganda, ay, alam mo, mahal na mahal ka ni Lord. Baliwala. Bakit? Ang sabi ng quotes na to, ang tao walang pakialam kahit gaano pa yung alam mo hanggat hindi nila nalalaman kung gaano ka concerned sa kanila. Diba? Pag wala akong pagmamahal sa isang tao, kahit anong sabihin ko sa kanya, kapag hindi niya nararamdaman yung pagmamahal sa akin, baliwala. Pero kapag pinaglaanan mo ng oras sa isang tao, naramdaman mo mahal na mahal mo siya, kahit anong sabihin mo, makakakonekta sa puso. Iyon yung number 3. Kumonekta ka sa puso ng isang tao. Amen? So that, anumang sabihin mo, tatanggapin nila. At number 4. Okay, ano to? Okay, tutungo na tayo sa pagtatanim. Okay? Dito, i-introduce mo na sa mga gawain ng church. Aayain mo nang umaten. Hindi na sapat yung mga verse lang. Okay? Patatagan tayo kung kayo na makikinig. Future pastora yan. Ayan, future pastor. Dalawa. Asan pa isa? Wala. Mga lingkod ng Diyos yan. Okay? Hindi na sapat yung verse lang. Darating sa punto na pag inaya mo yung isang tao, dahil ginawa mo yung 3 steps, hindi yan tatanggi. Kusa nang maghahanap yun ng salita ng Diyos. Kusa na niyan tatanggapin yung imbitasyon. Kaya nga minsan hindi sapat yung attend ka lang si church. Diba? Ilan ba tayo nagpa-attend tapos wala namang nangyari? Kasi pala may proseso na ibinigay sa atin si Lord na paraan paano magiging successful yung harvesting. Amen? Kaya dito, dapat ready kang magtanim na ng salita ng Diyos. Ayain mo na. Diba? Ayain mo na. At doon nila malalasahan yung kagandahan ng salita ng Diyos. Amen? Tuturuan mo na silang mag-devotion, tuturuan mo na silang magbasa ng Biblia kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia. Diba? Makita nila yung kapangyarihan nito. Next topic na lang, okay? Next topic na lang.
Yung mga yan, tinuturuan ko magbasa ng Bible. Kailangan din sa mga adult. Diba? Every day, isang chapter. Bakit? Makita natin dito sa Tagalog. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila na isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Makita natin na yung salita ng Diyos ay konektado sa kaharian ng Diyos. Amen? Na kung paano, hindi ka pa sanay makapakinig sa Panginoon, basahin mo to. Mapapakinggan mo yung gabay ng Diyos. Basahin mo to. Basahin nila. Mga lalaman nila ang mensahe ng Diyos. Amen? Kaya dapat sa buhay natin, malasahan nila na masarap mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Kapag nagbabasa na tayo ng Bible. Amen? Sino dito wala pang Bible? Isa? Okay, isa lang ha. Pero may online naman. Hanggat wala pa kami nakahanap na Bible sa'yo. May mga cellphone naman. Amen? At doon na kayo tumamlay sa pagbabasa ng Biblia. Napakahalaga ito. Kasi ito yung gabay natin sa buhay. Diba? Anong ihaharap mo sa problema kung wala ka nito? Anong laman ang puso mo? Anong magiging vitamins ng buhay mo? Anong magiging kalakasan mo kung wala kang laman ito? Amen? At panglima, syempre, pag nagtanim kayo ng binhi, ano na ang susunod gawin? Okay. Aalagaan natin yung binhi. Amen? Aalagaan mo na yung binhi. Didiligan mo, ilalagay mo sa tamang posisyon, poprotektahan mo. May responsibilidad ka, kapatid. Kaya ang isang iglesia, kapag naunawaan ng membro yung mensahe na to, ang isang iglesia ay lalago. Bakit? Hindi lang si pastor ang kikilos. Lahat tayo kabahagi ng pag-ani ng Diyos. Amen? Tulong-tulong? Tulong-tulong ba tayo? Kala ko ayaw. Amen? Iyan yung design ng Diyos para hindi mahirapan si Pastor Remy. Lahat tayo kay kilos. Lahat tayo ang mensahero ng Diyos. Iba-iba man tayo ng kaparaanan. Hindi ka man magaling magsalita. May kaparaanan kang magaling kang magluto. Binigyan mo ng ulam. O di ba? Natuwa sa iyo yung tao. O doon ka magsimula. Gagawa at gagawa ang Diyos ng kaparaanan. Kaya sa buhay mo, kung hindi ka pa nag-harvest, kailangan makasama ka sa pag-harvest ni Lord. Yung puso mo dapat kasama. Kaya dapat, alagaan mo rin yung puso mo para kay Lord. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, in the 1 Corinthians, unang Korinto 3:6-8, sabi dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Kasi may issue sila noon. May mga taga kay Apollos, may kay Pablo. Nagkakaroon sila ng paghati-hati, nag-aaway. Meron ganito, may ganon. Sabi ng lingkod ng Diyos, si Lord ang nagpapalago, kaya hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay may iisang layunin. At ang bawat isa ay tatanggap ng kabayaran ayon sa kanyang pinagpaguran. Kaya kapatid, dapat kabahagi ka ng harvest. Kasi huwag kang umasa na sa buhay mo magiging maayos kung hindi ka nagiging kabahagi ng pag-ani ng Diyos. Amen? May iba't ibang trabahador sa harvest. Diba? Kahit yung sa prayer, mag-pray ka na makakaya nawa. Diba? Kahit yung mag-post ka sa FB mo, makibahagi ka. Dahil sabi dyan, ang sino mang nakabahagi sa pagkatanim ay may gantimpala si Lord. Amen? Tingnan mo si Tita Vivian, paganda yung suot. Dahil sa mga tinatanim niya sa kanyang mga classmates. Kulang na lang talaga yung groom. Darating din yung mamaya. Okay, recap natin. Okay, dati ang gusto niyan gusto ba yung mga maiitim, yung mga arabo? Hindi nakapasak. Okay.
Okay, recap natin. Number 1, paano ba tayo magiging ready? Paano ba tayo ihahanda sa pag-harvest? Una, look for good soil. Mayroon tayo ng mga lupa na tatamnan natin. At maraming tao sa paligid natin, naghihintay lang ng tanim. Amen? Ikalawa, kailangan mo mag-prepare ng lupa. Ihanda mo yung lupa, di ba? Dapat maging ready ka kung paano siya tutulungan para maayos yung buhay niya. Alam mo kapatid, hindi okay to. Diba? Sundin mo to para umayos yung buhay mo. Tulungan mo siyang maitama yung kanyang buhay. Dahil gagamitin tayo ng Diyos. At pangatlo, cultivate the soil. Amen? Hipuin mo yung puso niya. Kailangan makakonekta ka. Kaya ang pag-harvest, hindi ito madali. Kailangan matyaga ka. Kasi kung hindi ka matyaga, susuko ka rin. Baka ani na pala, hindi ka pa handa. Pangapat, sow good seeds. Ayun na. Diyan ka na ngayon i-invite. Diyan ka na ngayon magde-devotion. Diyan mo na ngayon ilalagay yung salita ng Diyos. Diyan mo na ngayon, hindi na sapat yung verse lang sa chat. Diyan mo ngayon pagbabaran kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kung gaano kahalaga ang pananalangin. Ikaw yung magtuturo ng kapatid. Minsan kasi, ang maling konsepto ng mga Kristiyano, iniaasa lahat kay pastor. Si pastor ang dapat magturo kung paano manalangin. Si pastor ang dapat magturo kung paano magbasa ng Bible. Hindi. Trabaho ng bawat isa yan, kapatid. Amen? At panghuli, nurture the seed. Alagaan mo, kapatid. Huwag mong pababayaan. Huwag mong hihintuan. Tandaan nyo, sino yung nagpapalago? Si Lord. Kaya may mga panahon na malulungkot ka. Bakit? Hindi mo makikita yung inaasahan mong paglago sa Kanya. Pero, titigil ka ba? Hindi. Kasi isang araw, papalaguin din ni Lord John. Ito yung katotohanan. May mga panahon talaga na parang walang nangyayari sa ginagawa mo. Pero huwag ka dun tumingin kasi training lang yun. Training mo yan para lumago ka at mas lalong manampalataya sa Panginoon. Dahil yung pinapanalangin mo, isang araw, testimony mo yan sa mga tao na dumadaan din sa ganyang sitwasyon. Amen? Huwag kang matulad ng tao na yun, no? Kahit nahihirapang huminga, kahit testimony sa chat, okay lang. Kahit nahihirapang umattend, maraming nararamdaman, attend pa rin. Huwag kang magpapigil sa pananampalataya mo. At ito yung iwanan ko sa inyo na verse. Ito yung sinabi niya sa mga disipulo niya sa John 4:35. Hindi ba sinasabi niyo, 4 na buwan pa ang anihan. Pero sinasabi naman ni Lord, masdanin niyo ang mga bukid. Sabi nila, Lord, matagal pa yung anihan. Pero sabi ni Lord, masdan mo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa na ang anihin. Baka yung mindset mo hindi pa tama. O kaya hindi naman mahalaga yung pag-ani, hindi naman mahalaga yung pagtatanim. Sa araw na to, hilingin natin kay Lord na yung puso mo walang ibang ilisal kundi kahabagan sa kaluluwa. Amen? Makakita mo na maraming kailangan kaluluwa na makarinig ng salita ng Diyos. Makakita mo at maramdaman mo kung paanong naawa si Lord. Mahapag ka rin sa mga taong nangangailangan ng mabuting balita ng Diyos. Amen? Kaya, ang iiwanan kong tanong sa inyo ngayon, parehas ba tayo ng puso kay Jesus? Kung hindi, trabahuhin natin. Amen? Para dumating tayo sa punto na sama-sama tayo mag-harvest. Di ba sa nun? Sama-sama tayo mag-harvest. Halimbawa, pupunta tayo ng Hong Kong. Di ba yung CWA, pupunta ng Hong Kong, sama-sama kasi mag-share lang, mag-evangelize. Amen? Walang imposible. Amen? Sino dito may mga passport na? Diba? Okay? Okay. So, kapatid, huwag kang pumayag na hindi ka kasama sa pag-harvest ni Lord. Amen?
Para sa pamilya mo, para sa sarili mo, kailangan kabahagi ka ng gagawin ng Diyos. Amen? Palabahan natin ang Diyos na buhay. At maraming salamat po sa Panginoon. Tutulong na po tayo sa tithes and offering.